pera o dignidad? Sa bawat patak ng luha ni Tessa, isang pirasong papel ang nagpapatahimik sa kanyang konsensya. Isang gabi, isang tawag mula sa Pilipinas ang nagpaguho sa kanyang mundo. Tessa, mamamatay ang anak mo kung wala tayong pera. Sa gitna ng dilim sa Riyadh, isang kamay ang nag-abot ng tulong. Pero may kapalit na habambuhay na pagkakakulong. Handa ka bang maging alipin para sa buhay ng iyong mahal? O mas pipiliin mo ang katotohanang wawasak sa lahat? Huwag mong kalilimutan kung sino ang nagpapakain sa iyo at sa pamilya mo, Teresita. Ang bawat hininga ng anak mo ay may katumbas na halaga at ang halagang iyon ay ako ang nagbabayad. Ang malamig na tinig ni Khalid ay tila isang matalim na patalim na bumaon sa gitna ng katahimikan ng kusina sa Riyadh. Sa ilalim ng madilim na liwanag ng isang maliit na bombilya, nakaupo si Tessa sa isang sahig na gawa sa malamig na marmol. Hawak niya ang isang lumang polo ni Jericho, ang kanyang panganay na anak na nasa Pilipinas. Maingat niyang tinatahi ang isang butas sa siko nito. Ang bawat tusok ng karayom ay puno ng pagmamahal at pangungulila. Pinaplano niyang ipadala ito sa susunod na balikbayan box kasama ang ilang pirasong delata at ang pangarap na muli silang magkakasama. Ang init ng gabi sa Saudi Arabia ay nanunuot sa kanyang balat. Ngunit ang mas masakit na init ay ang nagmumula sa kanyang mga mata na kanina pa pilit na pinipigilan ang pagluha. Isang marahas na pag-vibrate ng kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesang kahoy ang bumasag sa katahimikan na lumikha ng isang nakakabagabag na tunog na tila babala ng isang paparating na sakuna. Sa screen, nakita niya ang pangalan ng kanyang ina. Ang pagpintig ng puso ni Tessa ay bumilis, tila isang tambol na hinahampas ng malakas sa loob ng kanyang dibdib. Nang sagutin niya ang tawag, hindi boses ng pagbati ang kanyang narinig, kundi ang histerikong iyak ni Aling Lourdes na humahagulgol sa kabilang linya. Tessa, ang anak mo! Si Jericho, bigla na lang siyang natumba habang naglalaro. Isinugod namin siya sa ospital, kailangan daw siyang operahan agad sa puso. 500,000 piso, anak. Saan tayo kukuha ng ganoong kalaking pera? Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang malakas na hampas na nagpabagsak sa mundo ni Tessa. Ang hawak niyang karayom ay bumaon sa kanyang hintuturo, ngunit hindi niya naramdaman ang hapdi ng sugat. Ang tanging naramdaman niya ay ang tila paghinto ng pag-agos ng kanyang dugo at ang panlalamig ng kanyang mga kamay at paa. Ang polo ni Jericho ay dahan-dahang nahulog mula sa kanyang kandungan, tila isang walang buhay na simbolo ng kanyang mga pangarap na ngayon ay nadudurog. Nawalan ng lakas ang kanyang mga binti at ang tanging nagawa niya ay mapahikbi ng walang tunog. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Sa gitna ng kanyang pagkasira, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kusina. Ang anino ni Khalid ay humaba sa sahig. Unti-unting lumalamon sa kinalalagyan ni Tessa. Hindi ito ang malupit na Khalid na narinig niya kanina. Ang mukha nito ngayon ay tila suot ang isang maskara ng huwad na pagmamalasakit. Walang ano-ano ay inilapag niya ang isang makapal na bundle ng dolyar sa ibabaw ng lamesa, sa tapat mismo ng nanginginig na mukha ni Tessa. Ang mga papel na yon ay may dalang amoy ng bago, isang amoy na para kay Tessa ay amoy ng kaligtasan, ngunit may kasamang lason. Umiiyak ka na naman. Malambing ngunit nakakapangilabot na saad ni Khalid habang dahan-dahang lumalapit. Inabot niya ang kamay ni Tessa at hinawakan ito ng mahigpit. Isang hawak na hindi nagpapalaya. Narito ang kailangan mo, Teresta. Maililigtas nito ang anak mo. Hindi mo na kailangang magmakaawa sa iba. Hindi mo na kailangang mag-alala. Tumingala si Tessa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat na hinaluan ng matinding takot. Ngunit bago pa siya makapagsalita, idiniin ni Khalid ang kanyang hinlalaki sa palad ng babae. Pero tandaan mo ang kasunduan. Ang perang ito
ay hindi libre. Mula sa sandaling hawakan mo ang mga papel na ito, hindi ka na maaaring umalis sa pamamahay na ito. Dito ka natitira. Dito ka natatanda sa piling ko. Wala ng Pilipinas, Tessa. Wala ng pag-uwi. Napatitig si Tessa sa bundle ng pera at pagkatapos ay sa polo ni Jericho na nasa sahig. Ang bawat hibla ng tela ng damit ng kanyang anak ay tila sumisigaw ng saklolo, habang ang mga dolyar sa lamesa ay tila mga gintong rehas na dahan-dahang nagsasara sa kanyang paligid. Ang katahimikan sa kusina ay naging kasing bigat ng isang libingan. Tanging ang tunog ng kanyang sariling paghinga na puno ng dusa ang nananatili. Kung ang buhay ng kanyang anak ang nakataya, handa ba siyang ibaon ang kanyang sariling kaluluwa sa disyerto ng Riyadh? Hanggang kailan kayang tiisin ng isang ina ang yakap ng isang lalaking nagligtas sa kanyang anak, ngunit pumatay sa kanyang kalayaan? Ligtas na ang anak mo, Tessa. Yun naman ang mahalaga, hindi ba? Ang lahat ng luha mo ay napalitan na ng katiyakan na humihinga pa rin si Jericho. Ang mga salitang yon ni Khalid ay paulit-ulit na humahaplos sa isipan ni Tessa habang nakatitig siya sa kawalan sa loob ng kanyang bagong silid. Hindi na siya natutulog sa maliit at mainit na kwarto sa tabi ng labahan. Ngayon, nakahiga siya sa malambot na kama na may mga sapin na yari sa mamahaling seda. Ngunit sa kabila ng lambot ng foam at bango ng paligid, ang pakiramdam ni Tessa ay tila nakahiga siya sa isang kama ng mga tuyong tinik. Ang bawat marangyang bagay sa silid na yon, ang malaking salamin na may gintong frame, ang mabangong humidifier na naglalabas ng manipis na usok, at ang mga bagong damit na nakasabit sa aparador ay mga paalala ng kanyang pagkakaalipin. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng makinis na tela ng kanyang bagong bestida. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng kalyo mula sa paglalaba at paglilinis, ay tila hiyang-hiya sa karangyaan ng kanyang paligid. Isang mahaba at malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib, na nagpapatunay na kahit ligtas na si Jericho, ay may isang bahagi ng kanyang puso na unti-unting namamatay. Sa tuwing nakakausap niya ang kanyang ina sa pamamagitan ng bagong cellphone na ibinigay ni Khalid, palaging masaya ang balita. Maayos na ang operasyon, malakas na ang bata, at wala na silang kailangang bayaran sa ospital. Pumasok si Khalid sa silid nang walang anumang babala. Hindi na kailangan ng pagkatok. Sa bahay na ito, siya ang may-ari ng lahat, kabilang na ang bawat hakbang at bawat sandali ng buhay ni Tessa. May dala siyang isang maliit na kahon na nakabalot sa pelus. Tessa, look at this. Bagay ito sa'yo. Gusto kong isuot mo ito mamaya sa hapunan. Nakangiting saad ni Khalid habang binubuksan ng kahon upang ipakita ang isang gintong pulseras. Don't look so sad, my dear. You should be happy. You have everything you need here. Wala ka nang kailangang alalahanin sa Pilipinas dahil ako na ang bahala sa lahat. Sir Khalid, thank you po. Pero, kailan po kaya ako pwedeng lumabas kahit sandali lang? Gusto ko lang sanang pumunta sa remittance center para magpadala ng ilang personal na gamit para sa mga bata. Mahinang tanong ni Tessa. Ang kanyang boses ay tila isang maliit na ibon na naghahanap ng butas sa kanyang hawla. Tumigil ang mga kamay ni Khalid sa pag-aayos ng pulseras. Ang kanyang mga mata, na kanina ay tila maamo, ay biglang naging kasing lamig ng yelo sa disyerto. Tessa, have you forgotten? Sabi ko sa'yo, you don't need to leave. My driver will get anything you want. Bakit ka pa lalabas? Dangerous sa labas para sa isang katulad mo. Just stay here, where it is safe, where I can protect you. Ang paraan ng kanyang pagsasalita ay puno ng pag-aalaga. Ngunit naramdaman ni Tessa ang di nakikitang kadena na lalong humihigpit sa kanyang leeg. Ang bawat pagtanggi ni Khalid ay parang isang pintong bakal na malakas na nagsasara sa kanyang harapan. Nang makaalis ang lalaki, naiwan si Tessa na yakap ang kanyang sarili. Pilit na hinahanap ang init ng kanyang pamilya sa gitna ng malamig na aircon ng silid. Isang hapon,
Habang abala si Khalid sa isang pagtitipon, napansin ni Tessa na naiwan nitong bukas ang pintuan ng kanyang opisina. Isang matinding kuryosidad at pangungulila ang nagtulak sa kanya na pumasok. Lumapit siya sa malaking lamesang kahoy at doon, sa isang maliit na drawer na tila hindi maayos na naisara, may nakita siyang isang tumpok ng mga sobre. Dahan-dahan ang kanyang pag-abot, ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang tadyang sa tindi ng kaba. Nang buksan niya ang mga sobre, ang kanyang mundo ay muling gumuho. Ang mga sulat na yon, ang mga sulat na punong-puno ng kanyang mga luha at pangarap para kay Jericho at sa kanyang bunsong anak na pinagkatiwala niya kay Khalid upang ipadala sa Pilipinas noong nakaraang buwan, ay narito pa rin. Hindi kailanman nakarating ang kanyang mga salita sa kanyang mga anak. Lahat ng mga ito ay selyado pa rin. Malamig na nakatambak sa dilim ng drawer, tila mga bangkay ng isang nakaraan na pilit binubura. Nanginig ang buong katawan ni Tessa habang hawak ang mga sulat. Hindi lamang ang kanyang katawan ang ikinulong ni Khalid, pati ang kanyang boses, ang kanyang pagmamahal, at ang tanging ugnayan niya sa kanyang mga mahal sa buhay ay sadyang pinutol nito. Bakit kailangang itago ang kanyang mga sulat? Anong uri ng pagmamalasakit ang may kakayahang magnakaw sa ugnayan ng isang ina at ng kanyang anak? Tessa, kung wala ako, saan ka kaya kukuha ng perang pambayad sa ospital? Isipin mo ang anak mo. Isipin mo si Jericho na naglalaro na ngayon dahil sa tulong ko. Ang mga salitang yon ni Khalid ay tila isang malambot na unan na may nakatagong mga karayom sa loob. Habang nakatayo si Tessa sa gitna ng opisina, hawak pa rin ang mga sulat na hindi kailanman naipadala. Naramdaman niya ang dahan-dahang paglapit ng lalaki sa kanyang likuran. Hindi siya lumingon, ngunit naramdaman niya ang init ng hininga nito sa kanyang batok. Isang presensya na tila dahan-dahang sumasakal sa kanyang buong pagkatao. Sa halip na magalit dahil sa pakikialam ni Tessa sa kanyang gamit, ang boses ni Khalid ay puno ng mapagkunwari at malungkot na pag-unawa. Itinago ko ang mga sulat na yan dahil punong-puno ang mga yon ng kalungkutan. Tessa, ayaw kong mag-alala ang mga anak mo. Gusto ko, kapag nakausap mo sila, ang mararamdaman lang nila ay ang ginhawang dulot ng pera at proteksyong ibinibigay ko sa inyo. Hindi mo ba nakikita? Pinoprotektahan lang kita mula sa sarili mong kahinaan. Dugtong pa ni Khalid habang dahan-dahang kinukuha ang mga papel mula sa nanginginig na kamay ng babae. Ang bawat salita nito ay tila isang lason na unti-unting nanunuot sa isipan ni Tessa. Pilit na binubura ang kanyang karapatang magalit at pinapalitan ito ng isang mabigat at nakakalunod na utang na loob. Naiwan si Tessa na nakatitig sa kanyang sariling mga kamay na tila naging marumi sa kanyang paningin. Sa bawat marangyang pagkain na inihahain sa kanya, sa bawat mamahaling gamot na iniinom ni Jericho sa Pilipinas, nararamdaman niya ang bigat ng kadenang ginto na nakatali sa kanyang mga paa. Ang pasasalamat na dapat ay nagbibigay ng gaan sa loob ay naging isang malaking bato na dahan-dahang nagpapalubog sa kanya sa isang kumunoy ng kawalan ng pag-asa. Nang hapong iyon, tumunog ang kanyang cellphone, isang senyales na tila isang hiyaw sa gitna ng sementadong katahimikan ng mansyon. Sa screen ay lumabas ang mukha ng kanyang ina, si Aling Lourdes. Sa unang pagkakataon, hindi ang kalusugan ni Jericho ang bungad nito, kundi ang isang hiling na tila isang sampal sa gitna ng pagdadalamhati ni Tessa. Anak, nakita mo ba ang bagong flat screen TV ng kapitbahay natin? Sabi ko sa kanila, hindi magtatagal at magkakaroon din kami niyan. Tutal, sabi mo naman ay napakabait ng amo mo at hindi ka tinitipid. Tessa, baka naman pwedeng madagdagan ang padala mo sa susunod na buwan. Kahiya-hiya naman sa mga kamag-anak natin kung ganito pa rin ang itsura ng bahay natin samantalang nasa Saudi ka. Ang boses ni Aling Lourdes ay puno ng kagalakan at kasabikan, isang tono na malayong malayo sa pait na nararanasan ni Tessa sa Riyadh.
Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang kumpirmasyon sa sinasabi ni Khalid na sa mata ng kanyang pamilya, siya ay hindi na isang anak o isang ina, kundi isang makinaryang naglalabas ng pera. Ang masakit na katotohanan ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Habang nilalabanan niya ang pagsakal ni Khalid sa kanyang kaluluwa, ang sarili niyang pamilya naman ang humihila sa kanya pababa upang manatili sa piling ng lalaking ito. Nay, pagod na po ako. Mahirap po dito. Halos pabulong na sagot ni Tessa. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Ngunit tila hindi narinig ng kanyang ina ang pakiusap sa likod ng kanyang mga salita. Ang tanging mahalaga sa kabilang linya ay ang pangakong dala ng pera at ang kinang ng mga bagong kagamitan na magtatakip sa kanilang kahirapan. Nang matapos ang tawag, binitiwan ni Tessa ang kanyang cellphone sa ibabaw ng malambot na kama. Tumingin siya sa malaking salamin at hindi na niya nakilala ang babaeng nakatitig sa kanya. Ang mga mata nito ay wala ng kislap, tila isang lawa na natuyo na sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Napagtanto niya na sa loob ng bahay na ito, siya ay isang alagang hayop na pinapakain ng ginto, habang sa kanyang sariling bayan, siya ay isang bayaning kailangang magsakripisyo hanggang sa huling patak ng kanyang dignidad. Tumayo si Tessa at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang abot-tanaw kung saan ang buhangin ng disyerto ay tila walang katapusan. Ang kalayaang dati niyang pangarap ay tila isang bituin na napakalayo at hindi na maaabot ng kanyang mga kamay. Sa gitna ng dilim na dahan-dahang lumalamon sa lungsod ng Riyadh, isang tanong ang pilit na humihukay sa kanyang puso. Hanggang kailan niya kayang bayaran ang buhay ng kanyang anak ng sarili niyang kamatayan habang ang mga taong mahal niya ay masayang nagdiriwang sa kanyang pagkabilanggo? Ang kapaligiran sa loob ng mansyon ay biglang nagbago. Tila ang bawat sulok ay binalot ng isang mabigat at hindi maipaliwanag na tensyon. Ang dating tahimik at kontroladong mundo ni Khalid ay nabulabog sa balitang darating ang kanyang asawang si Amina mula sa London. Para kay Tessa, ang pagdating na ito ay tila isang hatol na lalong nagpapaliit sa kanyang mundo. Ang ugong ng makina ng marangyang sasakyan na pumasok sa malawak na bakuran ay naging hudyat ng simula ng isang panibagong pagdurusa. Mula sa bintana, nakita ni Tessa ang paghinto ng sasakyan at ang dahan-dahang pagbukas ng pinto nito na naglalabas sa isang babaeng balot ng karangyaan ngunit may bakas ng matinding pagkapagod sa kanyang mga mata. Si Amina ay hindi katulad ng mga kontrabidang napapanood ni Tessa sa telebisyon. Wala itong matalas na boses o marahas na kilos. Sa halip, ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hamog na dahan-dahang lumalamon sa init ng paligid. Habang pababa ito ng sasakyan, mabilis na lumapit si Khalid na may malapad na ngiti. Isang ngiting hindi kailanman nakita ni Tessa na ibinigay nito sa kanya. Ang bawat haplos ni Khalid sa balikat ng asawa ay tila isang paalala kay Tessa na sa loob ng bahay na ito, siya ay nananatiling isang anino lamang, isang kagamitang binili upang punan ang isang bakanting puwang sa buhay ng lalaki. Tessa, ihanda mo ang tsaa sa terrace. Siguraduhin mong sariwa ang mga prutas na ihahain mo kay Amina. Utos ni Khalid. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging autoritaryo at formal na tila ibinabalik si Tessa sa kanyang tunay na lugar bilang isang katulong. Habang naglalakad si Tessa patungo sa terrace, dala ang tray na gawa sa pilak, naramdaman niya ang matitinding titig ni Amina na tila sumusuri sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Maingat niyang inilapag ang mga tasa. Pinipilit na huwag manginig ang kanyang mga kamay upang hindi lumikha ng anumang tunog ang porselana sa ibabaw ng lamesang kristal. Ang bawat kilos ni Tessa ay puno ng pagpapakumbaba. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Iniiwasan ang anumang ugnayan ng mga mata sa babaeng tunay na nagmamay-ari ng tahanang iyon. Salamat, Tessa. Maikling saad ni Amina.
Ang kanyang boses ay malambot, ngunit may dalang bigat na tila nakadagan sa balikat ni Tessa. Nabalitaan ko ang tungkol sa anak mo. Khalid told me everything. Napakapalad mo na narito ka sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Hindi alam ni Tessa kung paano sasagot. Ang salitang mapalad ay tila isang mapait na biro na humahaplos sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na ang kapalit ng pagkakaligtas ng kanyang anak ay ang kanyang sariling kalayaan. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang pasasalamat na halos hindi marinig sa gitna ng ihip ng hangin. Tumalikod siya upang bumalik sa kusina. Ngunit bago pa siya makalayo, narinig niya ang mahinang pag-uusap ng mag-asawa na tila sinadya upang marinig niya. Nang gabing iyon, matapos ang isang hapunan na puno ng nakakabinging katahimikan, natagpuan ni Tessa si Amina sa kusina. Nakatayo ang babae malapit sa lababo, nakatingin sa labas ng bintana kung saan ang kadiliman ng gabi ay tila walang hanggan. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang maputlang mukha na nagbibigay sa kanya ng isang anyo na tila isang estatwang gawa sa yelo. Hindi nakapagsalita si Tessa. Ang kanyang mga paa ay tila napako sa sahig habang hawak ang isang baso ng tubig. Dahan-dahang lumingon si Amina. Walang galit sa kanyang mukha, kundi isang malalim na lungkot na tila salamin ng sariling nararamdaman ni Tessa. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ay hindi lumilikha ng ingay sa makinis na tiles. Huminto siya sa tapat ni Tessa at tiningnan ang basong hawak ng babae. Masarap ba ang tubig dito sa Riyadh, Tessa? Malamig at nakakapawi ng uhaw, hindi iba? Mahinang tanong ni Amina. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig ng diretso sa mga mata ni Tessa. Bago pa makasagot si Tessa, hinawakan ni Amina ang nanginginig na kamay ng babae. Pero kailanman ay huwag mong iisipin na ang tubig na iniinom mo sa bahay na ito ay libre. Do you know the real price of the water you drink in this house? Bawat patak niyan ay may kapalit na hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga ng ginto. Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na hininga na nagpatayo ng balahibo ni Tessa. Sa gitna ng dilim ng kusina, sa ilalim ng mapanuring titig ng legal na asawa, napagtanto ni Tessa na hindi lamang si Khalid ang kanyang dapat katakutan. Ang longsan na kanyang kinalalagyan ay hindi lamang binubuo ng mga pader ng mansyon, kundi ng mga lihim at pait na tila dahan-dahang lumalason sa lahat ng naninirahan dito. Huwag kang masyadong masanay sa lambot ng kama mo, Tessa. Ang mga unang natulog dyan, hindi na nahanap ang daan pauwi. Ang bulong na yon ni Nanay Rosa ay tila isang malamig na haplos ng hangin na nagpataas ng balahibo ni Tessa. Habang sila ay magkasamang nagtutupi ng mga bagong labang kurtina sa malawak na laundry area, ang matandang babae ay hindi tumitingin sa kanya. Ang mga kamay ni Nanay Rosa na tuyot at kulubot na parang balat ng prutas na nalantas sa init ng Riyadh ay patuloy sa mabilis at sanay na paggalaw. Si Nanay Rosa ang pinakamatagal na katulong sa mansyon, isang saksi sa mga sikretong pilit ibinabaon sa ilalim ng mga mamahaling alpombra. Ano pong ibig ninyong sabihin, Nay Rosa? Tanong ni Tessa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Mabuti naman po sa akin si Sir Khalid. Iniligtas niya ang anak ko. Huminto ang matanda at dahan-dahang lumingon. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang malalim na balon ng lungkot at takot. Iyan din ang sinabi ni Maricel at ni Elena. Lahat sila. Akala nila ay nakatagpo sila ng anghel sa gitna ng disyerto. Pero ang mga anghel dito, Tessa, ay may mga pakpak na gawa sa bakal na unti-unting pumuputol sa iyong hininga. Bago pa makapagtanong muli si Tessa, mabilis na tumalikod ang matanda nang marinig ang pagbukas ng pinto sa itaas. Ang bawat hakbang ng sapatos ni Khalid sa pasilyo ay tila mabigat na babala na nagpatahimik sa buong paligid. Nang gabing iyon, hindi dinalaw ng antok si Tessa. Ang bawat anino
Sa loob ng kanyang marangyang silid ay tila naghuhugis ng mga taong binanggit ni Nanay Rosa. Upang pakalmahin ang kanyang sarili, nagpa siya siyang linisin ang ilalim ng kanyang kama, isang gawain na nakagawian niya sa Pilipinas kapag siya ay balisa. Habang dahan-dahan niyang idinadaan ang basahan sa madidilim na sulok, ang kanyang mga daliri ay may nasalat na isang maliit at matigas na bagay. Inilabas niya ito at itinapat sa liwanag ng lampara. Ito ay isang simpleng Clio o hair clip na may disenyong maliit na bulaklak, luma na at may kaunting kalawang sa gilid. Alam ni Tessa na hindi ito kay Amina. Ang asawa ni Khalid ay nagsusuot lamang ng mga alahas na gawa sa brilyante at perlas. Ang kliyong ito ay mura, katulad ng mga binibili sa mga palengke sa Maynila. Isang matinding kirot ang gumapang sa kanyang puso. Ang simpleng bagay na ito ay tila isang naiwang hiyaw ng isang babaeng minsan ding nangarap sa loob ng silid na ito. Dala ng isang hindi maipaliwanag na udyok, lumabas si Tessa ng kanyang silid at tahimik na tinahakang hagdan patungo sa pinakamataas na bahagi ng mansyon, ang attic. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na sumasabay sa kanyang mabibigat na hakbang sa malamig na sahig. Sa dulo ng madilim na pasilyo, nakita niya ang isang pinto na yari sa madilim na kahoy. Walang hawakan ng pinto, tanging isang malaking trangka na nakakandado ng mahigpit. Lumapit siya at idinikit ang kanyang tainga sa kahoy. Wala siyang narinig kundi ang sarili niyang mabilis na paghinga at ang mahinang ugong ng air conditioning sa malayo. Ngunit sa ilalim ng pinto, may isang kakaibang amoy na lumalabas. Amoy ng lumang papel, alikabok, at isang pabangong pamilyar sa kanya. Amoy ito ng sampagwita, ang halimuyak na nagpapaalala sa kanya ng mga simbahan sa Pampanga. Anong ginagawa mo rito, Tessa? Ang boses ni Khalid ay tila kidlat na bumasag sa katahimikan. Nakatayo ang lalaki sa dulo ng pasilyo, ang kalahati ng kanyang mukha ay nababalot ng dilim. Walang ngamang ngiti sa kanyang mga labi. Tanging ang isang titig na tila sumasakal sa bawat lakas ng loob na natitira kay Tessa. Ang kliyong hawak niya sa kanyang bulsa ay tila naging kasing bigat ng 1 toneladang bakal. Napagtanto ni Tessa sa sandaling iyon na ang mansyong ito ay hindi lamang isang long sun. Ito ay isang libingan ng mga alaala ng mga babaeng naniwala sa isang huwad na kaligtasan. Sino si Maricel? Sino si Elena? At sa susunod na mga taon, magiging isa na lang din ba ang kanyang pangalan sa mga bulong ni Nanay Rosa? Ipinagkatiwala ko sa iyo ang lahat, Tessa. Huwag mo sanang sirain ang tiwalang yon dahil sa bawat pirma mo, nakasalalay ang kinabukasan nating lahat, pati na ang buhay ng anak mo sa Pilipinas. Ang mga salitang yon ni Khalid ay tila isang malambot na balabal na dahan-dahang nagiging isang mahigpit na gapos. Isang umaga, hindi ang pangkaraniwang uniforme ng katulong ang ipinasuot ni Khalid kay Tessa, kundi isang mamahaling itim na abaya na may mga burdang ginto sa laylayan. Isinama siya ng lalaki sa isang marangyang opisina sa gitna ng distrito ng negosyo sa Riyadh, kung saan ang mga pader na gawa sa salamin ay nagpapakita ng naglalakihang mga gusali na tila abot langit. Habang naglalakad sila, sa loob ng silid na amoy bago at mamahaling pabango, nararamdaman ni Tessa ang panliliit ng kanyang sarili sa harap ng mga taong nakasuot ng formal na kasuotan na tila lahat sila ay may hawak na kapangyarihan. Inupo siya ni Khalid sa isang malapad na upuang katad sa harap ng isang malaking lamesang mahogany. Sa ibabaw nito ay may isang digital tablet at ilang tumpok ng mga dokumentong nakasulat sa wikang Arabic at Ingles. Ang bawat pahina ay tila may dalang bigat na hindi maipaliwanag ni Tessa. Tessa, kailangan ko lang ang kumpirmasyon mo rito. It's for the foundation, the one that helps children with heart diseases in Southeast Asia. Isipin mo na lang na para ito kay Jericho. Malambing na bulong ni Khalid habang inilalapit ang tablet sa kanya. Ang init ng kamay nito sa kanyang balikat ay hindi nagbibigay ng ginhawa.
kundi isang pakiramdam ng pagbabanta na nakatago sa likod ng isang ngiti. Dahan-dahang tiningnan ni Tessa ang screen. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang sarili niyang pangalan, Teresita Mallory, na nakatalaga bilang Chief Executive Officer ng isang kumpanyang hindi naman niya kailanman narinig. Sa ibaba nito ay ang mga numerong hindi niya kayang basahin ng mabilis, mga halagang umaabot ng milyon-milyong dolyar. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang bawat pintig ay tila isang babala na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Sir Khalid, bakit po ako ang nakalagay dito? CEO. Maid lang po ako, sir. Hindi ko po alam ang mga ganitong bagay. Pabulong na tanong ni Tessa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot, habang ang kanyang mga daliri ay pilit na umiiwas sa makinis na ibabaw ng tablet. Bahagyang humigpit ang hawak ni Khalid sa kanyang balikat, sapat na upang maramdaman ni Tessa ang hapdi. Don't worry, Tessa. It's just a formality. Inilalagay ko ang pangalan mo dahil ikaw ang pinagkakatiwalaan ko. You are more than a maid to me, remember? Huwag ka nang magtanong. Just tap the confirm button. Para ito sa fund na nagpapagamot kay Jericho. Dahil sa pagbanggit muli sa pangalan ng kanyang anak, tila nawalan ng lakas si Tessa na tumanggi. Ang kanyang nanginginig na daliri ay dahan-dahang lumapat sa screen na naglalabas ng isang maliit na liwanag bilang hudyat na ang kanyang pirma ay nagamit na. Ngunit bago pa man mailayo ni Khalid ang tablet, nahagip ng mga mata ni Tessa ang isang listahan ng mga transaksyon sa ilalim ng kanyang pangalan. Ang mga pera ay hindi napupunta sa mga ospital o sa mga bata. Ang mga ito ay inililipat sa mga pribadong account sa mga bansang hindi niya alam kung nasaan. Nang bumalik sila sa mansyon, nanatiling tulala si Tessa sa loob ng kanyang silid. Ang bawat detalye ng dokumentong nakita niya ay tila isang malaking palaisipan na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Hindi siya iniligtas ni Khalid dahil sa awa. Hindi siya narito dahil sa kabutihang loob ng lalaki. Ginamit ni Khalid ang kanyang kahirapan, ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak, upang gawin siyang isang panangga, isang biktima na siyang sisisihin kapag dumating ang oras na mabulgar ang mga iligal na gawain nito. Ang bawat mamahaling damit na suot niya, ang bawat butil ng kanin na kinakain niya, at ang bawat segundong nadadagdag sa buhay ni Jericho ay may kapalit na mas nakakatakot kaysa sa kamatayan. Napagtanto ni Tessa na ang kanyang pirma ay hindi lamang isang simpleng marka sa screen. Ito ang kanyang sariling hatol. Siya ay hindi lamang isang bilanggo sa loob ng mansyong ito. Siya ang nakatakdang maging alay para sa kasalanan ng isang Diyos na gawa sa pera at kasinungalingan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang malamig na katotohanan ang gumapang sa kanyang likuran. Kapag dumating ang mga awtoridad, hindi si Khalid ang hahanapin nila sa likod ng mga dokumentong yon. Ang hahanapin nila ay ang babaeng nagngangalang Teresita Mallory, ang babaeng walang ibang hangad kundi ang mabuhay ang kanyang anak. Ngunit ngayon ay unti-unti nang nilalamon ng isang krimeng hindi naman niya ginawa. Huwag mong subukan ang pasensya ko, Tessa. Baka makalimutan ko kung bakit kita dinala rito at kung gaano kadaling ibalik ang anak mo sa kalsada. Ang boses ni Khalid ay hindi na malambing. Wala na ang mapagkunwaring pag-aalala na dati ay bumabalot sa bawat salita nito. Habang nakatayo si Tessa sa gitna ng malawak na silid-aklatan, ramdam niya ang panlalamig ng kanyang mga daliri na nakakapit sa gilid ng kanyang abaya. Sinubukan niyang magtanong tungkol sa mga dokumentong pinirmahan niya noong nakaraang araw, tungkol sa mga account na nakapangalan sa kanya na may lamang milyon-milyong dolyar. Ngunit ang bawat pagtatangka niyang magsalita ay tila hinaharangan ng isang pader ng takot. Sir Khalid, gusto ko lang pong intindihin, bakit kailangang sa pangalan ko? Paano kung malaman ng gobyerno? Paano ang mga bata kung may mangyaring masama sa akin? Ang boses ni Tessa ay halos pabulong. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Sa isang iglap,
Ang katahimikan ng silid ay nabasag ng isang marahas na kilos. Ang kamay ni Khalid ay mabilis na humampas sa pisngi ni Tessa. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay tila isang malakas na pagputok sa gitna ng isang libingan. Dahil sa lakas ng impact, tumama ang likod ni Tessa sa matigas na cabinet na gawa sa kahoy. Naramdaman niya ang pag-ikot ng paligid, ang panlalabo ng kanyang paningin, at ang unti-unting pag-usbong ng lasa ng tanso sa kanyang bibig. Ang lasa ng sarili niyang dugo. Nanatiling nakayuko si Tessa. Ang kanyang buhok ay nakakalat sa kanyang muka, habang ang kanyang kanang pisngi ay nagsisimulang mag-init at mamaga. Hindi siya umiyak ng malakas. Ang tanging naririnig sa silid ay ang kanyang mabilis at gulantang na paghinga. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa kanyang dignidad. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang sumunod na ginawa ni Khalid. Dahan-dahan itong lumuhod sa tapat niya. Inabot nito ang kanyang mga kamay at hinawakan ang mga ito ng may pag-iingat. Tila ba hindi ito ang kakatapos lang manakit sa kanya. Nakita ni Tessa ang pagpatak ng luha mula sa mga mata ni Khalid. Mga luhang hindi niya malaman kung totoo o bahagi lamang ng isang masamang palabas. "I'm sorry, Tessa. I'm so sorry. Look what you made me do." Pagmamakaawa ni Khalid habang isinisiksik ang kanyang mukha sa mga palad ng babae. "Masyado lang akong stressed. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa atin. Para sa inyo ni Jericho. Bakit kailangan mo pa akong pagdudahan? Bakit kailangan mo pang magtanong ng magtanong? You know I love you like a part of this family, right? Huwag mo na itong uulitin. Please don't make me hurt you again." Ang bawat salita ni Khalid ay tila isang lason na binalot ng asukal. Ang paraan ng kanyang paghingi ng tawad ay mas masakit pa kaysa sa mismong sampal. Ito ay isang forma ng pag-atake sa isipan ni Tessa na nagpaparamdam sa kanya na siya ang may kasalanan kung bakit siya sinaktan. Gusto ni Tessa na bawin ang kanyang mga kamay. Gusto niyang tumakbo palabas ng mansyong yon at hindi na lumingon pa. Ngunit ang imahe ni Jericho na mahimbing na natutulog sa isang maayos na bahay sa Pilipinas ang humihila sa kanya pabalik sa realidad. Nang makaalis si Khalid, naiwang nakasandal si Tessa sa cabinet. Yakap ang kanyang sariling mga tuhod. Ang kirot sa kanyang pisngi ay unti-unti nang nagiging pamamanhid. Ngunit ang sugat sa kanyang loob ay lalong lumalalim. Napagtanto niya na ang lalaking nagligtas sa kanyang anak ay siya ring dambuhala na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, naramdaman niya ang isang pares ng mga mata na nakatingin sa kanya mula sa bahagyang nakabukas na pinto. Hindi niya kailangang lumingon upang malaman kung sino iyon. Ang mabigat na presensya sa pasilyo ay sapat na upang malaman niyang kanina pa nanonood si Amina. Ang asawa ni Khalid ay saksi sa kanyang kahihiyan, saksi sa kanyang pagkadurog. At sa sandaling iyon, ang takot ni Tessa ay napalitan ng isang nakakakilabot na tanong. Si Amina ba ay narito upang tulungan siyang bumangon? O narito ito upang panoorin ang kanyang huling hininga sa loob ng long sun na ito? Ang hapdi sa kanyang pisngi ay unti-unti nang nagiging pamamanhid, ngunit ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala ng naganap na karahasan. Sa loob ng kanyang silid, nakaupo si Tessa sa harap ng salamin. Hawak ang isang telang may lamang yelo na dahan-dahan niyang itinatalaga sa kanyang namamagang balat. Ang bawat dampi ng lamig ay nagbibigay ng panandaliang ginhawa, subalit ang apoy ng kahihiyan at takot sa kanyang loob ay hindi kayang pawiin ng kahit anong yelo. Sa mga sandaling ito, ang tanging boses na gusto niyang marinig ay ang boses ng kanyang ina, ang kaisa-isang tao na inaasahan niyang magbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang numero ng kanilang bahay sa Pampanga. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang taon sa ilalim ng init ng araw.
Nang sa wakas ay sumagot si Aling Lourdes, hindi ang pag-aalalang inaasahan ni Tessa ang kanyang narinig. Ang boses ng kanyang ina ay puno ng kagalakan, isang tono na tila nagdiriwang sa gitna ng isang piyesta. "Tessa, anak, napatawag ka? Alam mo ba, kararating lang ng ipinadala ni Sir Khalid na bonus. Nakabili na kami ng bagong refrigerator, yung malaki at kulay pilak, katulad ng napapanood natin sa mga patalastas." Masayang saad ni Aling Lourdes, ang kanyang boses ay tila isang mabilis na agos ng tubig na hindi mapigilan. "Nay, Nay, makinig po kayo." Pabulong na panimula ni Tessa. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pigil na pag-iyak. "Nay, gusto ko na pong umuwi. Hindi ko na po kaya rito. Sinaktan po ako ni Sir Khalid. Natatakot po ako, Nay." Nagkaroon ng isang mahabang katahimikan sa kabilang linya. Isang katahimikan na tila isang madilim na bangin na unti-unting lumalamon sa pag-asa ni Tessa. Inasahan niya ang isang hiyaw ng galit mula sa kanyang ina, ang isang pangakong gagawa ito ng paraan upang maibalik siya sa Pilipinas. Ngunit nang muling magsalita si Aling Lourdes, ang kanyang tono ay naging malamig at puno ng praktikal na kalupitan. "Tessa, anak, huwag kang maging madrama. Normal lang sa mga amo ang magkaroon ng topak kung minsan. Isipin mo ang sakripisyong ginawa ni Sir Khalid para kay Jericho. Kung wala siya, baka nakalibing na ang anak mo ngayon. Konting tiis lang, anak. Isipin mo ang magandang buhay na nararanasan natin ngayon dahil sa kanya." Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang panibagong sampal na mas masakit kaysa sa ginawa ni Khalid. Ang pakiramdam ni Tessa ay tila siya ay isang pirasong karne na ibinenta ng sarili niyang kadugo. Hindi niya maipaliwanag ang hapdi nang mapagtanto niyang ang kanyang ina ay mas pinahahalagahan ang kinang ng isang bagong refrigerator kaysa sa kaligtasan at dignidad ng sarili nitong anak. "Pero Nay, ginagamit niya ako sa mga iligal na bagay. Baka makulong ako rito." Pagsusumamo pa rin ni Tessa, ang kanyang mga luha ay tuluyan ng pumatak sa kanyang kandungan, binabasa ang mamahaling tela ng kanyang abaya. Isang matunog na tawa ang kumawala sa bibig ni Aling Lourdes, isang tawang tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa natitirang tiwala ni Tessa. "Anak, huwag kang masyadong mapag-isip. Sabi sa akin ni Sir Khalid, binibigyan ka lang daw niya ng pagkakataong maging bahagi ng negosyo niya para mas lumaki ang maiipon mo. Pinadalhan niya ako ng selyadong sobre noong 1 linggo. Sabi niya, ay para raw ito sa katahimikan at seguridad mo. Huwag kang mag-alala, anak. Hanggat naririyan si Sir Khalid, hindi tayo magugutom." Doon na unawaan ni Tessa ang lahat. Ang bonus na tinutukoy ng kanyang ina ay hindi galing sa kanyang pagtatrabaho. Iyon ay bayad ni Khalid para sa katapatan ng kanyang pamilya. Binili ni Khalid ang katahimikan ni Aling Lourdes upang matiyak na wala nang matatakbuhan si Tessa. Ang bawat luho sa kanilang bahay sa Pampanga ay galing sa pagdurusa niya sa Riyadh. At ang masakit pa rito, ang sarili niyang ina ang nagsisilbing gwardya sa kanyang gintong rehas. "Nay, ipinagpalit niyo po ba ako sa pera?" Mahinang tanong ni Tessa. Ngunit ang tanging sagot na kanyang narinig ay ang muling paghagalpak ng tawa ng kanyang ina bago nito ibaba ang telepono upang asikasuhin ang mga bisitang nagyayabang sa kanilang bagong kagamitan. Naiwang nakatitig si Tessa sa madilim na screen ng kanyang cellphone. Ang pakiramdam ng pag-iisa ay tila isang mabigat na kumot na dahan-dahang sumasakal sa kanya. Sa mundong ito, wala na siyang kakampi. Ang lalaking akala niya ay tagapagligtas ay kanyang kaaway, at ang pamilyang akala niya ay kanyang sandigan ay siya mismong nagtulak sa kanya sa kailaliman ng bangin. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telang may yelo at tiningnan ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang pamamaga sa kanyang mukha ay unti-unti nang nagkukulay ube, tila isang marka ng kanyang pagkatalo.
Ngunit sa ilalim ng sakit at pagkadurog, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang mabuo sa kanyang dibdib. Isang malamig at matigas na desisyon. Kung ang lahat ay tinalikuran na siya, wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang maging sarili niyang tagapagligtas. Habang nakatitig sa kanyang sariling mga mata, narinig niya ang marahang pagpihit ng doorknob ng kanyang silid. Hindi ito si Khalid. Ang marahang pagbukas ng pinto ay hindi nagbibigay ng takot, kundi ng isang kakaibang tensyon. Sa siwang ng pinto, nakita niya ang isang anino na pamilyar sa kanya. Si Amina. Nakatayo ang asawa ni Khalid sa labas. Hawak ang isang maliit na botelya ng gamot. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa salamin. At sa sandaling iyon, ang katahimikan ay tila nagsasalita ng mga bagay na hindi kayang bigkasin ng bibig. Dahan-dahang lumapit si Amina. Ang bawat hakbang niya sa makapal na alpombra ay tila walang bigat, gaya ng isang aninong sanay nang magtago sa dilim. Sa kabila ng marangyang kasuotan at mga hiyas na suot ng asawa ni Khalid, nakita ni Tessa sa malapitan ang mga guhit ng kapaguran at pait sa paligid ng mga mata nito. Hindi ito ang mukha ng isang reyna ng tahanan. Ito ay mukha ng isang babaeng matagal nang namumuhay sa loob ng isang magandang libingan. Walang imik na kinuha ni Amina ang telang may yelo mula sa nanginginig na kamay ni Tessa. Sa halip na itapon ito, dahan-dahan niyang idinampi ang botelya ng gamot sa namamagang pisngi ng babae. Ang bawat haplos ni Amina ay puno ng pag-iingat. Isang kilos na hindi inaasahan ni Tessa mula sa babaeng dapat sana ay itinuturing siyang kaaway. Ang lamig ng gamot ay tila unti-unting pumapawi, hindi lamang sa hapdi ng balat, kundi pati na rin sa matinding ginaw na nararamdaman ni Tessa sa kanyang puso. Bakit niyo po ito ginagawa? Mahinang tanong ni Tessa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pagtataka at pasasalamat. Dapat po ay galit kayo sa akin. Dapat po ay pinalayas niyo na ako. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amina. Ibinaba niya ang gamot at tumingin ng diretso sa mga mata ni Tessa. Isang tingin na tila bumubutas sa lahat ng kasinungalingang bumabalot sa mansyong yon. Magagalit ako sa iyo? Tessa, pareho lang tayong bilanggo rito. Ang kaibahan lang, ang rehas ko ay gawa sa brilyante at ang sayo ay gawa sa utang na loob. Akala mo ba ay gusto kong mapunta sa London? Ipinatapon niya ako doon dahil masyado na akong maraming alam. At ngayon, ikaw naman ang ginagawa niyang biktima. Dahan-dahang kinuha ni Amina ang isang maliit at tila kinalawang na susi mula sa loob ng kanyang bulsa. Inilagay niya ito sa palad ni Tessa at mahigpit na isinara ang mga daliri ng babae rito. Ang lamig ng metal ay tila nagbigay ng isang kakaibang uri ng kuryente sa buong katawan ni Tessa. Ang susing iyan ay para sa maliit na drawer sa ilalim ng kanyang lamesa sa library. Doon niya itinago ang tunay na record ng operasyon ni Jericho. Pabulong na saad ni Amina. Ang kanyang mga mata ay nagbabantay sa pintuan. Tessa, hindi 500,000 ang ibinayad niya sa ospital. Ang totoo, may nakuhang charity fund ang ospital para sa anak mo. Maliit na bahagi lang ang inilabas ni Khalid, pero pinalabas niyang binili niya ang buhay ng anak mo para habang buhay kang magkaroon ng utang na loob sa kanya. Ang bawat salita ni Amina ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong mundo ni Tessa. Ang pasasalamat na naging tanging sandigan niya sa loob ng maraming buwan ay biglang gumuho na nag-iwan ng isang matinding galit na mas mainit pa sa apoy ng impyerno. Hindi lamang siya ikinulong ni Khalid. Niloko siya nito, pinaglaruan ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak, at ginamit ang kanyang kahirapan upang gawin siyang isang alipin sa sarili nitong kasinungalingan. Huwag kang maniniwala sa lahat ng sinasabi niya, lalo na ang tungkol sa iyong ina. Dugtong pa ni Amina habang dahan-dahang tumatayo. Pinadadalhan niya ang ina mo ng pera,
Hindi para tulungan kayo, kundi para masiguradong wala kang babalikang pamilya na tatanggap sa'yo. He wants you isolated, Tessa. He wants you to think that He is your only God. Naiwang nakatitig si Tessa sa maliit na susing hawak niya. Sa unang pagkakataon, mula nang dumating siya sa Riyadh, hindi natakot ang nangingibabaw sa kanyang sistema. Ang bawat hapdi sa kanyang mukha ay naging hudyat ng kanyang paggising. Ang dalawang babaeng biktima ng iisang lalaki ay nakabuo ng isang alyansang hindi nakikita. Isang ugnayang nabuo sa dilim at pait. Ngunit bago pa man makaalis si Amina, huminto ito sa tapat ng pinto at muling lumingon. May isang bagay sa kanyang tinig na nagpabago sa tibok ng puso ni Tessa. Mag-ingat ka, Tessa. Alam ni Khalid na narito ako. At may isang bagay pa siyang itinatago tungkol sa kalusugan ni Jericho na hindi mo pa alam. Isang bagay na plano niyang gamitin upang tuluyan kang hindi na makaalis sa bansang ito. Kailanman, ang katahimikan sa silid ay muling naging mabigat, tila isang babala ng isang mas malaking bagyo. Napahigpit ang hawak ni Tessa sa susi hanggang sa bumaon ito sa kanyang balat. Habang ang tanong ni Amina ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ano pa ang kayang gawin ni Khalid? At anong katotohanan ang mas masakit pa sa pagkakaalam na ang buhay ng kanyang anak ay ginamit na pain sa isang laro ng kapangyarihan? Ang bawat hakbang ni Tessa patungo sa silid-aklatan ni Khalid ay tila isang paglakad sa ibabaw ng nagbabagang mga uling. Sa ilalim ng malalalim na anino ng pasilyo, ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang malamig na metal ng susing ibinigay ni Amina na mahigpit niyang nakatago sa loob ng kanyang palad. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na nangingibabaw sa katahimikan ng mansyon. Bawat pintig ay babala ng panganib na kanyang susuungin. Alam niyang sa oras na pumasok siya sa silid na yon, wala na siyang balikan. Tinatalikuran na niya ang papel ng isang sunod-sunuran at niyayakap ang panganib ng isang rebellion. Nang marating niya ang pinto, maingat niyang ipinasok ang susi. Narinig ang mahinang tunog ng mekanismo ng kandado nang magtagpo ang bakal at ang loob ng trangka. Isang hudyat na bukas na ang pintuan ng lihim ni Khalid. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng lumang katad at mamahaling alak. Sa ilalim ng tanging liwanag ng buwan na tumatagos sa malalaking bintana, tila mga dambuhalang bantay ang mga nagtataasang estante ng mga libro. Agad siyang lumapit sa ilalim ng lamesang mahogany, hinahanap ang maliit na drawer na binanggit ni Amina. Gamit ang pangalawang susi, binuksan niya ang tago at madilim na bahagi ng lamesa. Doon, sa gitna ng mga dokumentong nakasulat sa Arabic at Ingles, nakita niya ang isang folder na may tatak ng ospital sa Pilipinas. Nang buksan niya ito, ang kanyang hininga ay tila naputol. Ang mga record ay malinaw. Ang operasyon ni Jericho ay pinunduhan ng isang internasyonal na NGO. Ang tanging binayaran ni Khalid ay ang mga hindi gaanong mahahalagang bayarin, ngunit pinalabas niya sa mga resibo na sa kanya nanggaling ang kabuuan ng milyon-milyong piso. Sa tabi nito ay may isa pang sobre at nang basahin ni Tessa ang nilalaman, ang kanyang mga tuhod ay tila naging tubig. Ang mga gamot na ipinapadala ni Khalid para kay Jericho, ang mga gamot na sinasabi nitong nagpapalakas sa bata, ay mga experimental na gamot na may matinding side effects sa puso. Hindi pinagagaling ni Khalid ang kanyang anak. Dahan-dahan itong pinapatay ang bata upang manatili siyang nakadepende sa tulong ng lalaki. Diyos ko, anong uri kang tao? Pabulong na hiyaw ni Tessa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng matinding galit at kawalang pag-asa. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at ayon sa turo ni Amina, ay tinawagan ng isang lihim na numero. Ang boses sa kabilang linya ay kalmado ngunit matatag. Hello, Attorney Samir. Ako po si Tessa. Kasama po ako ni Amina. Saad niya, ang bawat salita ay tila isang mabilis na agos ng tubig na hindi mapigilan. Hawak ko na po ang mga ebidensya. Ang anak ko. Pinapatay niya ang anak ko. Huminahon ka, Tessa.
I-save mo ang lahat ng makikita mo. Kailangan nating makakuha ng kopya ng bawat dokumento. Huwag kang gagawa ng anumang ingay na maglalantad sa'yo, sagot ni Attorney Samir. Bago pa makasagot muli si Tessa, isang kakaibang pakiramdam ang nagpatayo ng kanyang balahibo. Narinig niya ang marahang pagpihit ng doorknob sa labas ng silid. Ang tunog ng pag-ikot ng metal ay tila isang hatol ng kamatayan sa gitna ng sementadong katahimikan. Sumunod ang mabibigat at seryosong yapak sa sahig na gawa sa kahoy papalapit sa kinalalagyan niya sa ilalim ng lamesa. Ang bawat hakbang ay tila isang martilyong tumatama sa kanyang dibdib. Namatay ang lahat ng lakas sa kanyang katawan at ang tanging nagawa niya ay pigilan ang kanyang paghinga hanggang sa sumakit ang kanyang baga. Ang liwanag mula sa pasilyo ay unti-unting pumasok sa silid nang bumukas ang pinto at ang anino ng isang tao ay humaba sa sahig, papalapit ng papalapit sa kanyang pinagtataguan. Ang bawat patak ng pawis na gumugulong mula sa noo ni Tessa ay tila kasing bigat ng tingga. Sa ilalim ng madilim na espasyo ng malaking lamesang mahogany, pilit niyang pinapaikli ang kanyang paghinga. Natatakot na kahit ang pinakamaliit na hangin na lalabas sa kanyang ilong ay maging hudyat ng kanyang katapusan. Ang amoy ng mamahaling barnis ng kahoy ay humahalo sa amoy ng sarili niyang takot. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kalamnan. Ang bawat himaymay ng kanyang katawan ay tila gustong sumigaw sa tindi ng tensyon. Narinig niya ang paghinto ng mga yabag ni Khalid sa tapat mismo ng lamesa. Ang dulo ng makintab na sapatos nito ay ilang pulgada na lamang mula sa kanyang mga daliri. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala mula sa lalaki na sinundan ng tunog ng paglapag ng isang baso sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat kilos ni Khalid ay tila isang dambuhalang dagundong sa pandinig ni Tessa. Pagkatapos, narinig niya ang boses nito sa telepono. Malamig, kalkulado, at walang bakas ng emosyon. Siguraduhin mong malinis ang lahat ng dokumento sa opisina sa Riyadh bago tayo umalis. Ayaw kong may maiwan na kahit anong bakas ng mga transaksyong yon sa ilalim ng pangalan ni Teresita. Kapag nasa London na tayo, mas madali nang kontrolin ang daloy ng balita. Ihanda ang private jet. Aalis tayo sa loob ng 2 araw. Ang bawat salita ay tila isang matulis na yelo na bumaon sa puso ni Tessa. London. Ang pag-alis na ito ay hindi isang bakasyon. Ito ay isang pagtakas. Isang pagpapatapon sa kanya sa isang bansang mas malayo kung saan mas mahirap siyang maabot ng tulong ni Attorney Samir. At ang mas masakit, narinig niya ang pagbanggit sa kanyang pangalan na tila ba siya ay isang basura lamang na kailangang itago o itapon pagkatapos pakinabangan. Nang sa wakas ay lumabas si Khalid at narinig ang malakas na pagsara ng pinto ng silidaklatan, doon lamang nagawang huminga ng malalim ni Tessa. Mabilis siyang gumapang palabas. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig at halos hindi siya makatayo. Bit-bit ang mga kopyang dokumento na kinuha niya sa lihim na drawer. Mabilis siyang bumalik sa kanyang silid. Ang bawat anino sa pasilyo ay tila mga kamay na gustong humablot sa kanya. Kinabukasan, sinalubong siya ni Khalid sa hapagkainan na may ngiting tila isang anghel. Ngunit sa paningin ni Tessa, ito ay ngiti ng isang dambuhala. Tessa, may magandang balita ako. Pupunta tayo sa London. Isang gantimpala para sa lahat ng paghihirap mo rito. Doon, makakapagpahinga ka at hindi mo na kailangang magtrabaho ng mabigat. Isn't that great? Pinilit ni Tessa nang ngumiti, kahit na ang pakiramdam niya ay tila siya ay nasusuka. Oo po, Sir Khalid. Maraming salamat po. Ngunit sa likod ng kanyang pagsang-ayon, ang kanyang isipan ay tila isang bagyo. Kung sasama siya sa London, tuluyan na siyang mawawala sa radar. Mawawalan ng saysay ang lahat ng ebidensyang hawak niya. Pero kung tatanggi siya, paano ang kaligtasan ni Jericho?
Paano kung itigil ni Khalid ang pagpapadala ng tulong? O mas malala, tuluyan itong lasunin ang kanyang anak. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa Pilipinas. Nang sagutin niya ito, ang boses ni Jericho ang kanyang narinig. Ngunit hindi ang masiglang boses na inaasahan niya. Ang boses ng kanyang anak ay mahina, gulantang, at puno ng takot. Nanay, nanay, huwag ka pong aalis. Natatakot po ako. Ang dibdib ko po, parang may humahabol na kabayo sa loob. Sabi ni Lola, sabi mo raw po ay baka hindi ka nababalik kailanman. Nanay, masakit po ang puso ko. Ang bawat hikbi ni Jericho ay tila isang punyal na humihiwa sa kaluluwa ni Tessa. Ang kanyang anak, ang dahilan ng lahat ng kanyang sakripisyo, ay unti-unti nang nararamdaman ang epekto ng lason na ibinibigay ni Khalid. At ngayon, ginagamit pa ng sarili niyang ina ang takot ng bata upang pigilan siya. Napahigpit ang hawak ni Tessa sa cellphone, ang kanyang mga luha ay pumatak sa kanyang kandungan. Tila mga kristal ng pait at pagsisisi. Kailangan niyang pumili. Ang kalayaan na matagal na niyang ninanais o ang manatili sa piling ng dambuhalang ito upang masiguradong hindi nito tuluyang mapatay ang kanyang anak bago pa man dumating ang hustisya. Anong uri ng pag-ibig ang kayang tiisin ang pananatili sa impyerno para lamang makasiguradong may bukas pa ang taong mahal mo? At hanggang kailan kayang maghintay ng hustisya kung ang bawat segundong lumilipas ay ninanakaw ang hininga ng iyong sariling dugo at laman? Ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier sa malawak na ballroom ay tila mga libu-libong matatalas na mata na nakatingin sa bawat galaw ni Tessa. Ang amoy ng mamahaling pabango at sariwang mga rosas ay humahalo sa amoy ng masasarap na pagkain. Ngunit para kay Tessa, ang bawat hininga ay tila punong-puno ng alikabok at lason. Nakasuot siya ng isang abayang yari sa pinakamahal na sutla. May mga burdang ginto na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Ngunit ang bigat nito sa kanyang balikat ay tila kasing bigat ng isang kadenang bakal. Sa gabi ng Grand Gala ng Al Harvey Foundation, siya ang itinalagang bituin, ang mukha ng katapatan at sakripisyo na ipagmamalaki ni Khalid sa harap ng mga makapangyarihang tao sa Riyadh. Dahan-dahang lumapit si Khalid sa kanya. Ang bawat hakbang ng lalaki sa makinis na marmol ay lumilikha ng isang mabigat at may awtoridad na tunog. Inayos nito ang kwintas na brilyante sa leeg ni Tessa. Ang lamig ng hiyas ay nagdulot ng panginginig sa kanyang balat. Ngumiti ka, Tessa. Ngayong gabi, ipapakita natin sa mundo kung gaano tayo kabuti. This is the culmination of everything we've built. Isang pirma na lang sa London at tapos na ang lahat ng pag-aalala mo. Bulong ni Khalid, ang kanyang boses ay puno ng tagumpay at pagmamalaki. Hindi sumagot si Tessa. Ang kanyang kanang kamay ay nakatago sa loob ng malapad na manggas ng kanyang abaya. Mahigpit na nakakapit sa isang maliit na USB drive na tila bayo ng kanyang huling hininga. Sa kabilang dulo ng silid, nakita niya si Amina na nakatayo malapit sa control booth ng mga tekniko. Ang isang maikling pagtango nito ay sapat na upang malaman ni Tessa na handa na ang lahat. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala, isang mabilis na ritmo na sumasabay sa kaba ng kanyang buong pagkatao. Umakyat si Khalid sa entablado sa gitna ng masigabong palakpakan ng mga panauhin. Ang kanyang tindig ay tila isang hari na nagahari sa kanyang kaharian ng kasinungalingan. Ang Al Harvey Foundation ay itinayo sa pundasyon ng pag-ibig at pagmamalasakit. Panimula ni Khalid, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. At walang mas magandang halimbawa nito kaysa sa ating katuwang na si Teresita Mallory. She is the heart of our mission. Tessa, please join me on stage. Dahan-dahang naglakad si Tessa patungo sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pag-akyat sa bitayan, ngunit sa kanyang isipan
Ang boses ni Jericho na humihingi ng saklolo ang tanging naririnig niya. Nang makatayo siya sa tabi ni Khalid, itinuro ng lalaki ang malaking screen sa kanilang likuran. Silipin natin ang mga buhay na nabago ng ating pundasyon, saad ni Khalid, habang hudyat sa tekniko na simulan ang video presentation. Ngunit sa halip na mga larawan ng mga batang nakangiti at mga ospital na itinatayo, ang lumabas sa screen ay ang mga dokumentong kinuha ni Tessa mula sa lihim na drawer, ang mga bank transfers na nagpapakita ng bilyong dolyar na nawawala, ang mga medical na record na nagpapatunay ng pagkalason sa puso ni Jericho, at ang mga audio recording ng pagbabanta ni Khalid kay Tessa. Ang katahimikan na bumalot sa buong ballroom ay naging kasing bigat ng isang libingan. Ang mga bulungan ng mga panauhin ay napalitan ng mga gulat na muka at matitinding titig. Ang mukha ni Khalid, na kanina ay puno ng kinang at tagumpay, ay unti-unting naging maputla. Tila isang maskara na dahan-dahang natutunaw sa ilalim ng init ng katotohanan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa galit at takot habang nakatingin sa screen na bumabasag sa kanyang buong pagkatao. Humarap si Tessa kay Khalid. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanyang tinig ay kasing matatag ng isang muog. Ang buhay ng anak ko ay hindi bayad sa iyong mga kasalanan, Khalid. Ang katahimikan ko ay may hangganan, at ang hangganang yon ay ang huling pintig ng puso ng aking anak. Isang marahas na kilos ang ginawa ni Khalid. Hinablot niya ang braso ni Tessa nang may matinding puwersa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng babae. Anong ginawa mo? Pagalit na bulong niya, ang kanyang boses ay tila isang huni ng ahas sa gitna ng kaguluhan. Ngunit bago pa siya makagawa ng mas masama, ang malalaking pinto ng ballroom ay bumukas at ang mga unipormadong awtoridad ay nagsimulang pumasok. Ang kanilang mabibilis na hakbang ay nagdulot ng higit na kalituhan sa mga panauhin. Naramdaman ni Tessa ang pagluwag ng hawak ni Khalid sa kanyang braso, habang ang lalaki ay unti-unting napapaatras sa gilid ng entablado. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Tessa ang isang bagay sa kamay ni Khalid na kumislap sa ilalim ng ilaw, isang maliit na remote control na nakakonekta sa isang bagay na hindi pa niya alam. Ang takot na kanina ay napalitan ng tapang, ay muling bumalik nang makita ang desperasyon sa mga mata ni Khalid. Sa isang iglap, ang tagumpay ni Tessa ay tila nanganib na maging isang trahedya na mas malala pa sa kanyang kinatatakutan. Ang maliit na remote control sa nanginginig na kamay ni Khalid ay tila isang huling piraso ng kanyang naglalahong kapangyarihan. Ngunit bago pa man niya maidiin ang anumang pindutan upang burahin ang mga ebidensya sa main server ng mansyon, isang mabilis at marahas na pagkilos mula sa mga awtoridad ang nagpabagsak sa kanya sa malamig na sahig ng entablado. Ang tunog ng mga bakal na posas na naglalapat sa kanyang mga pulso ay naging hudyat ng pagtatapos ng kanyang paghahari. Ang bawat kalansing ng metal ay tila isang hatol na umaalingaw-ngaw sa gitna ng ballroom, na binabasag ang imahe ng isang kagalang-galang na negosyante na matagal niyang iningatan. Bitawan niyo ako! Hindi niyo ba kilala kung sino ako? Ang hiyaw ni Khalid. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at mabilis na nagbabago mula sa pagiging makapangyarihan patungo sa pagiging isang talunang dambuhala. Tumingin siya kay Tessa na may matinding puot. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila isang hayop na nasoktol sa sulok. Teresita, akala mo ba ay magtatagumpay ka? Ikaw ang CEO ng kumpanyang ito. Ikaw ang mabubulok sa kulungan kasama ko. Tumayo si Tessa nang matuwid sa harap ng lalaking matagal na nagpahirap sa kanya. Hindi na siya nanginginig. Ang bawat hapdi sa kanyang pisngi at bawat sugat sa kanyang puso ay tila naging isang matibay na baluti. Lumapit si Attorney Samir, dala ang mga dokumentong selyado ng Department of Health ng Pilipinas at ng International Medical Board. Hindi nagagana ang mga pananakot mo, Khalid.
Saad ni Attorney Samir, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may dalang bigat ng hustisya. Mayroon kaming mga testimonya mula sa mga doktor na binayaran mo upang magbigay ng mga eksperimental na gamot kay Jericho. Hindi mo lang siya ginamit bilang pain. Sadyang nilason mo ang bata upang magkaroon ka ng dahilan na hawakan sa leeg ang kanyang ina. This is not just fraud. This is attempted murder. Ang mga panauhin sa ballroom ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri habang pinapanood ang pagkadurog ng isang lalaking dati nilang tinitingala. Lumapit si Amina kay Tessa. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang pumatong sa balikat ng babae. Wala nang takot sa mga mata ni Amina. Tanging ang isang uri ng kalayaan na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Dahan-dahang kinaladkad ng mga pulis si Khalid palabas ng ballroom. Ang bawat hakbang ng lalaki sa makinis na marmol ay hindi na nagpapakita ng awtoridad, kundi ng isang kahihiyang hindi na mabubura kailanman. Bago siya tuluyang mailabas, muling lumingon si Khalid kay Tessa. Ang kanyang huling tingin ay puno ng puot at sumpa. Isang matalas na titig na tila ba nais nitong sunugin ang kaluluwa ni Tessa kahit sa gitna ng kanyang pagbagsak. Ngunit sa halip na umiwas, hinarap siya ni Tessa ng may awang nararamdaman para sa isang taong ang tanging kayamanan ay pera, ngunit walang kahit katiting na pagkatao. Nang magsara ang malalaking pinto ng ballroom at tuluyan ng mailayo si Khalid, ang tensyong bumabalot sa paligid ay unti-unting napalitan ng isang nakakahingang katahimikan. Napaupo si Tessa sa gilid ng entablado. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang bumitaw sa Westby na kanina pa niya hawak ng mahigpit. Ang bawat butil ng luha na pumatak sa kanyang kandungan ay hindi na luha ng takot, kundi luha ng isang inang sa wakas ay nagawang ipaglaban ang kanyang anak laban sa isang dambuhala. Nagtama ang paningin ni Tessa at Amina. Walang salitang binigkas, ngunit sa bawat buntong hininga at bawat banayad ng ngiti, alam nilang dalawa na ang gintong Long Sun ay tuluyan na ngang nagiba. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging hudyat nang simula ng isang mahabang paglalakbay patungo sa paghilom, habang sa labas, ang bukang liwayway ng Riyadh ay nagsisimulang magbigay ng liwanag sa isang bagong umaga na wala na sa anino ni Khalid. Hindi ang malamig na simoy ng air conditioning sa Riyadh ang sumalubong kay Tessa, kundi ang malagkit, mainit at pamilyar na yakap ng hangin sa Pilipinas. Pagbaba niya sa sasakyang naghatid sa kanya sa Pampanga, tila bawat butil ng alikabok sa daan ay bumabati sa kanyang pagbabalik. Ngunit ang bawat hakbang niya patungo sa pintuan ng bahay na siya mismo ang nagpagawa ay hindi puno ng kagalakan, kundi ng isang mabigat na pag-aalinlangan. Ang bahay na dati ay tila simbolo ng kanyang tagumpay, bilang isang OFW ngayon ay tila isang malaking lapida na nagpapaalala sa lahat ng kanyang isinakripisyo at sa pagtataksil ng kanyang sariling dugo. Dahan-dahang bumukas ang pinto at lumabas si Aling Lourdes, suot ang isang bagong duster na yari sa mamahaling tela. Ang kanyang mukha ay agad na nagliwanag, ngunit hindi ito ang liwanag ng isang inang nangulila, kundi ang kislap ng isang taong natatakot na baka mawala ang pinagkukunan ng kanyang karangyaan. "Tessa, anak, salamat sa Diyos at nakauwi ka." Ang hiyaw ni Aling Lourdes habang mabilis na lumalapit upang yakapin ang anak. Ang amoy ng mamahaling pabango na regalo ni Khalid ay nanunuot sa ilong ni Tessa. Isang amoy na nagpabalik sa lahat ng pait ng kanyang buhay sa Saudi Arabia. "Nakita mo ba ang bagong terrace natin? At ang gate, ipinaayos ko na rin gaya ng bilin mo. Napakabait talaga ni Sir Khalid. Tinulungan niya kaming ayusin ang lahat habang wala ka." Humiwalay si Tessa sa yakap ng ina at tiningnan ito ng diretso sa mga mata. Walang galit sa kanyang titig. Tanging ang isang malalim na pagod na tila hindi na kayang pawiin ng kahit anong pahinga. "Nay, alam niyo po ba kung anong nangyari sa akin doon? Alam niyo po ba na muntik na akong mamatay?
At ang anak ko ay dahan-dahang nilalason ng taong sinasabi niyo pong mabait na wala ang ngiti mo. Ang ngiti sa mga labi ni Aling Lourdes, pinalitan ito ng isang pilit na pagtataka. Anak, huwag ka namang ganyan. Marahil ay pagod ka lang sa biyahe. Ang mahalaga ay narito ka na at marami tayong pera. Hindi na tayo muling magugutom, Tessa. Isipin mo na lang ang mga bata. Ang mga bata? Pag-uulit ni Tessa, ang kanyang boses ay naging kasing talas ng isang patalim. Nay, ang bahay na ito ay amoy dugo at kasinungalingan. Bawat semento nito ay kapalit ng bawat sampal at bawat segundong pagkabilanggo ko. At ang masakit, Nay, ay hinayaan niyo yon. Ipinagpalit niyo ang kaligtasan ko para sa isang refrigerator at isang bagong gate. Pumasok si Tessa sa loob ng bahay nang hindi naghihintay ng sagot. Sa gitna ng sala, nakita niya si Jericho na nakaupo sa sofa. Maputla pa rin ngunit may bakas na ng buhay sa kanyang mga mata. Nang makita siya ng bata, agad itong tumayo at tumakbo patungo sa kanya. Ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng maliliit na paa sa makinis na tiles ay tila isang musika sa pandinig ni Tessa. Pagyakap ng anak sa kanyang baywang, doon lamang tuluyang bumagsak ang mga luha ni Tessa. Mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Nanay, hindi ka na aalis? Sabi ni Lola. Baka raw po doon ka na tumira sa malayo. Bulong ni Jericho. Ang kanyang munting katawan ay nanginginig sa kaba. Hinalikan ni Tessa ang tuktok ng ulo ng kanyang anak. Nilalanghap ang amoy ng batang matagal niyang hindi nayakap ng totoo. Hindi na, anak. Hinding-hindi na aalis si nanay. Dito na lang tayo. Sabay tayong magpapagaling. Tumingin muli si Tessa sa kanyang ina na ngayon ay nakatayo sa may pintuan, nakayuko at tila unti-unti nang nauunawaan ang bigat ng kanyang kasalanan. Lumapit si Tessa at hinawakan ng kamay ni Aling Lourdes, ngunit sa halip na higpitan ng hawak, dahan-dahan niya itong binitiwan. Nay, pinatatawad ko na po kayo. Pero hindi ibig sabihin yon ay mananatili ako sa ilalim ng bubong na ito. Ang bahay na ito ay pag-aari ng mga kasinungalingan ni Khalid at ang bawat bagay dito ay paalala ng aking pagdurusa, saad ni Tessa nang may pinalidad. Bukas na bukas din, kukunin ko ang mga bata. Magsisimula kami sa maliit, sa isang lugar na payak ngunit malinis ang konsensya. Ang pera ni Khalid ay kinuha na ng gobyerno bilang bahagi ng ebidensya at ang natira sa akin ay ang aking dangal. Iyon lang ang kailangan namin. Naglakad si Tessa patungo sa kanyang lumang kwarto. Dila-dila ang kanyang anak. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging mabigat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito katahimikan ng takot. Ito ay katahimikan ng isang pagwawakas. Habang inililigpit niya ang ilang pirasong gamit na tunay na kanya, isang tanong ang naglaro sa kanyang isipan. Sa pagtalikod niya sa karangyaan ng bahay na ito, sapat na ba ang pagmamahal upang punan ang lahat ng nawala? O ang mga sugat ng nakaraan ay mananatiling nakaukit sa bawat pintig ng kanyang puso? At nang kay Jericho, ang bawat sulok ng maliit na opisina sa Pampanga ay amoy bagong pintura at sariwang mga bulaklak ng sampagita, isang halimuyak na nagbibigay ng kakaibang gaan sa pakiramdam ni Tessa. Hindi ito kasing laki ng mansyon sa Riyadh at wala ring mga gintong palamuti sa mga pader. Ngunit ang bawat gamit dito, mula sa simpleng lamesang kahoy hanggang sa mga upuang plastik para sa mga bisita, ay bunga ng kanyang marangal na pagsisikap at ng tulong ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ang karatula sa labas na may nakasulat na Baliktahanan Center ay tila isang tanglaw ng pag-asa para sa mga kababaihang nawalan ng landas sa ibang bansa. Dahan-dahang hinaplos ni Tessa ang isang kwadro sa ibabaw ng kanyang lamesa. Larawan ito nila ni Jericho at ng kanyang bunsong anak habang namamasyal sa pampang ng dagat. Ang pisngi ni Jericho ay mayroon na ngayong kulay ng rosas at ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa tuwa.
malayo sa maputla at matamlay na anyo nito noong nasa ilalim pa sila ng kontrol ni Khalid. Ang tunog ng tawa ng mga bata na naglalaro sa labas ng opisina ay tila isang pinakamagandang kanta na nagpapahilom sa mga sugat ng kanyang nakaraan. Isang marahang pagtuktok sa kahoy na pinto ang nagpabalik sa diwa ni Tessa. Nang bumukas ito, isang pamilyar na boses ang pumuno sa silid. Isang boses na nagmula sa isang babaeng naging bahagi ng kanyang pinakamadilim na gabi. Mukhang napakaganda ng nasimulan mo rito, Tessa. You've turned your pain into a sanctuary for others. Saad ni Amina habang dahan-dahang pumasok. Ang kanyang simpleng kasuotan ay hindi nakapagkubli sa kanyang likas na dignidad. Napangiti si Tessa at agad na tumayo upang salubungin ang kaibigan. Amina, hindi ko inaasahan na bibisita ka rito sa Pampanga. Maraming salamat sa lahat ng suporta mo, lalo na sa pagiging lihim na donor ng center na ito. Umupo si Amina at hinawakan ang kamay ni Tessa. I am free now, Tessa. Khalid is facing his lifetime in prison, and the divorce is final. I wanted to use a part of my settlement to help women who, like us, were once prisoners of silence. Dito ko nakikita ang tunay na halaga ng aking kalayaan. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap tungkol sa mga plano para sa center, kung paano tutulungan ang mga OFW na biktima ng pang-aabuso na muling makatayo at makahanap ng trabaho sa sariling bayan. Ang bawat salitang binibitawan nila ay puno ng determinasyon, isang pagpapatunay na ang pagkakaisa ng mga kababaihan ay may kapangyarihang magpabagsak sa kahit anong dambuhala. Ngunit sa gitna ng kanilang masayang pagpaplano, bumukas ang pinto at pumasok ang isang batang babae, marahil ay nasa 22 taong gulang pa lamang. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at hiya. At ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang lumang bag na tila ba yun na lamang ang natitira sa kanyang pagkatao. Ang hitsura niya ay tila isang salamin ng nakaraan ni Tessa. Isang babaeng sugatan, litong-lito at nawawalan na ng pag-asa sa mundo. Lumapit si Tessa sa bata. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng malasakit. Inakay niya ito patungo sa isang upuan at inabutan ng isang basong tubig. Huwag kang matakot. Narito ka na sa tahanan mo. Ano ang pangalan mo, iha? Maricel po. Halos pabulong na sagot ng bata. Ang kanyang boses ay nanginginig at tila mawawalan na ng lakas. Galing po ako sa Riyadh. Sabi po nila, matutulungan niyo raw po ako. Wala na po akong matuluyan at ang pamilya ko, ayaw na po akong tanggapin dahil wala raw po akong dalang pera. Ang bawat salita ni Maricel ay tila isang punyal na muling tumama sa puso ni Tessa. Ang siklo ng sakit at pagsasamantala ay tila walang katapusan at ang multo ng kanyang nakaraan ay muling nagpakita sa harap niya. Napatingin si Tessa kay Amina at sa isang sulyap ay nagkaintindihan silang dalawa. Ang laban ay hindi pa tapos. Ang paghilom ay isa lamang simula ng isang mas malaking misyon. Tumingin si Tessa sa labas ng bintana, kung saan ang langit ay nagsisimula ng magkulay kahel sa dapit hapon. Alam niyang ang bawat kwento ng mga babaeng darating sa kanyang pintuan ay magiging isang paalala ng kanyang sariling sakripisyo. Ngunit ang tanong na naglalaro sa kanyang isipan ay kung sapat ba ang kanyang lakas upang pasanin ang lahat ng bigat na ito? At paano kung sa pagtulong niya sa iba ay muling magbukas ang mga sugat na pilit na niyang ibinabaon sa limot? Ang bawat ilaw sa loob ng malawak na bulwagan ng kumbensyon ay tila mga bituing nagniningning na nagbibigay ng liwanag sa isang bagong yugto ng buhay ni Tessa. Nakatayo siya sa likod ng malaking entablado, nararamdaman ang mabilis na pintig ng kanyang puso na tila isang tambol na hinahampas sa loob ng kanyang dibdib. Ang amoy ng kape at bagong limbag na mga programa ay humahalo sa lamig ng air conditioning. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nanginginig sa takot. Ang kanyang kasuotan
ay isang marangal na Filipiniana na yari sa pinungpin niya. Ang puting kulay nito ay tila simbolo ng kanyang muling pagkabuhay mula sa madilim na abo ng Riyadh. Narinig niya ang pagpapakilala ng host sa kanyang pangalan, ang dahan-dahang paghampas ng mga palad ng libu-libong tao sa bulwagan ay lumikha ng isang maugong na tunog, tila isang malakas na agos ng tubig na bumubalot sa buong paligid. Habang naglalakad siya patungo sa podium, ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila pagtapak sa mga alaala ng kanyang nakaraan. Bawat sampal, bawat pagtitiis, at bawat gabing ginugol niya sa pananalangin sa ilalim ng malamig na buwan ng disyerto. Marami sa atin ang naniniwala na ang pag-ibig ay pagsasakripisyo hanggang sa maubos ang ating sarili. Panimula ni Tessa, ang kanyang boses ay malinaw na umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Akala ko noon, ang pagiging mabuting ina ay ang pagtanggap sa bawat hapdi at bawat kadena, basta't may pagkain ng aking mga anak. Ngunit natutunan ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman hihilingin sa iyong ipagpalit ang iyong dangal. Ang bawat OFW daw na naririto, bawat nanay na nagtitiis sa malayo, tandaan ninyo, hindi kayo kagamitan. Kayo ay may halaga na hindi kayang tapatan ng anumang ginto o dolyar. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay naging kasing bigat ng isang panalangin. Nakita ni Tessa ang mga mata ng mga kababaihang nakikinig, mga matang puno ng luha, mga matang nakakita rin ng sariling mga dambuhala. Sa gitna ng karamihan, nakita niya si Amina na nakangiti, isang ngangiting nagpapahayag ng tagumpay ng kanilang lihim na alyansa. Nang matapos ang kanyang talumpati, muling pumutok ang isang masigabong ingay mula sa madla, isang pagkilala na tila yumayanig sa pundasyon ng gusali. Ngunit bago pa siya makababa sa entablado, nakita niyang tumatakbo patungo sa kanya si Jericho. Ang bata ay hindi na ang sakitin at maputlang sanggol na iniwan niya noon. Siya ay isang malusog na batang lalaki na may dalang isang maliit na balot. "Nanay, nanay, wait lang po," hiyaw ni Jericho. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan at pagmamalaki. Nang maabot ng bata ang entablado, inabot nito kay Tessa ang balot. Nang buksan niya ito, ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mga tuhod ay tila naging tubig sa tindi ng emosyon. Ito ang lumang polo ni Jericho, ang mismong polo na tinatahi niya sa sahig ng kusina sa Riyadh nung gabing tawagan siya ng kanyang ina. Ngunit ngayon, wala na ang butas sa siko. Maingat itong natahi. Ang bawat hibla ng sinulid ay perpektong lapat at sa tapat ng puso nito ay may nakabordang maliit na pangalan, Nanay. "Tapos ko na po siyang tahiin, Nanay," sabi ni Lola. "Ito raw po ang paborito mong tahiin noon. Ngayon, buo na siya. Katulad nating dalawa." Bulong ni Jericho habang yumayakap ng mahigpit sa baywang ng kanyang ina. Niyakap ni Tessa ang kanyang anak sa harap ng libu-libong saksi. Ang bawat butil ng luha na pumatak sa polo ay tila nagbubura sa huling bahid ng pait ng kanyang nakaraan. Ang telang dati ay simbolo ng kanyang pagkawasak, ay naging simbolo na ngayon ng kanyang pagkabuo. Ang katahimikan sa entablado, sa gitna ng yakap ng mag-ina, ay naging hudyat na ang tunay na kalayaan ay hindi lamang ang paglaya mula sa rehas, kundi ang muling pagyakap sa sariling pagkatao na walang halong takot o utang na loob. Gayunpaman, habang pinagmamasdan ni Tessa ang polo, napansin niya ang isang maliit na papel na nahulog mula sa bulsa nito. Isang papel na may sulat kamay na hindi sa kanyang ina at hindi rin kay Jericho. Isang huling mensahe mula sa isang taong akala niya ay tuluyan nang nawala sa kanyang buhay. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagpintig nang mabasa ang unang linya na nagpabalik sa isang tanong na akala niya ay may sagot na, tapos na nga ba talaga ang lahat? Ang gintong araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot-tanaw ng gitnang Luzon
na nagiiwan ng mga bahid ng kulay rosas at lila sa malawak na langit. Sa pampang ng isang tahimik na dalampasigan sa Subic, nakatayo si Tessa, hinahayaan ang malalamig na dampi ng tubig dagat sa kanyang mga paa. Ang marahang paghampas ng mga alon sa buhanginan ay tila isang banayad na himig na naglilinis sa bawat pait at alikabok na naiwan ng disyerto ng Riyadh sa kanyang kaluluwa. Hawak niya sa kanyang kanang kamay ang maliit na papel na nahulog mula sa polo ni Jericho. Ang papel na nagpatigil sa kanyang mundo kanina. Ang sulat ay hindi nanggaling kay Khalid, kundi kay Nanay Rosa. Ang matandang katulong ay pumanaw na ng payapa sa Saudi Arabia. Ngunit bago ito malagutan ng hininga, ipinakiusap niya kay Attorney Samir na ipadala ang isang lihim na dokumento. Ang opisyal na pag-amin ni Khalid sa lahat ng kanyang mga krimen na ginawa nito sa isang sandali ng kahinaan bago ang paglilitis. Ang papel na hawak ni Tessa ay isang maikling nota mula kay Nanay Rosa. Tessa, ang katotohanan ang huling susi sa iyong paglaya. Ngayon, wala na silang hawak na kahit anong kadena laban sa iyo. Huminga ka na ng malalim, anak. Oo, bubo. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Tessa. Isang hininga na tila nagtatapos sa mahabang taon ng kanyang pagkakalunod. Tumingin siya sa malayo kung saan si Jericho ay masayang nagtatakbo kasama ang iba pang mga bata mula sa Baliktahanan Center. Ang bawat malakas na pintig ng puso ng kanyang anak na naririnig niya sa tuwing yayakapin niya ito sa gabi ay ang tanging ebidensyang kailangan niya upang sabihing nagtagumpay siya. Ang lason ni Khalid ay tuluyan ng nalaho sa sistema ng bata, pinalitan ng lakas na nagmumula sa tunay na kalinga at pagmamahal. Sa likuran niya dahan-dahang lumapit si Aling Lourdes. Hindi na ito suot ang mga mamahaling hiyas o ang mga abayang galing sa Riyadh. Nakasuot ang kanyang ina ng isang simpleng duster. Ang mukha ay wala ng bahid ng kasakiman, kundi ng isang tahimik at mapagkumbabang pagsisisi. Inabot ni Aling Lourdes ang isang baso ng malamig na buko juice kay Tessa. Ang kanilang mga daliri ay sandaling nagtagpo. Sa sandaling iyon, walang kailangang bigkasin na mga salita. Ang pagpapatawad ni Tessa sa kanyang ina ay hindi isang biglaang pangyayari, kundi isang dahan-dahang proseso. Isang pagpili na huwag nang bitbitin ang bigat ng galit upang magkaroon ng puwang ang kapayapaan sa kanyang puso. Tessa, handa na ang hapunan. Nagluto ako ng paborito mong sinigang. Mahinang saad ni Aling Lourdes. Ang kanyang boses ay puno ng lambing na matagal nang hindi narinig ni Tessa. Salamat, Nay. Susunod na po ako. Sagot ni Tessa. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam ni Tessa na hindi man maibabalik ang lahat ng panahon na nawala. Ang mahalaga ay ang pagkakataong muling bumuo ng mga bagong alaala na hindi na nakabase sa halaga ng pera, kundi sa halaga ng kanilang pagsasama. Habang naglalakad siya pabalik sa kanilang maliit na bahay bakasyunan, muling tiningnan ni Tessa ang malawak na dagat. Napagtanto niya na ang presyo ng katahimikan ay masyadong mataas upang bayaran ng sinumang ina. Ang bawat sakripisyo ay may hangganan, at ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa sandaling piliin mong magsalita. Gaano man nakakatakot ang boses ng dambuhala. Ang kanyang tinig, na dati ay pabulong lamang sa dilim, ngayon ay naging isang malakas na hiyaw na nagligtas hindi lamang sa kanyang anak, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa kapaligiran, ngunit para kay Tessa, hindi na ito ang dilim ng takot. Ito ang dilim na nagbibigay daan sa paglabas ng mga bituin, isang paalala na sa bawat pagtatapos ng isang masamang panaginip ay may naghihintay na bagong umaga. Sa gitna ng tawanan ni Jericho at ng init ng kanyang pamilya, nahanap ni Tessa ang tanging kayamanan na hindi kailanman kayang bilhin o nakawin ni Khalid. Ang payapang pagtulog ng isang taong may malinis na konsensya at pusong puno ng pag-asa.